aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumuluhod sa inyo, Panginoon. Ang aming mga puso ay nagpapakumbaba. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na ang iyong salita ay napakalalim. Ang dami pong implikasyon po nito sa aming mga buhay. Kaya ang dalangin po namin ay kasihan niyo kami ng Santo Espiritu na nawa maunawaan po namin ito. Kahit di naman, Panginoon, na hindi lamang lang maunawaan yung appropriate na response sa iyong salita na siya magawa namin, Panginoon. Dahil sa aming pagtingin ngayon, Panginoon Diyos, sa iyong salita, sa inyong kapangyarihan, Panginoon Jesus, nawa ay mamangha po kami lahat. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya on account of this, Lord God. Ngayon din po, Panginoon, na patibayin niyo ang aming pagtitiwala sa inyo. That, Lord, you are powerful, and you are great, and you are sovereign, Lord God, over everything. Thank you, Father God, and trust you in this teaching. In Jesus' name, amen. Okay, I would like to begin. Gusto ko mag-umpisa sa teaching na ito sa isang imaginary na kwento. Okay. Imagine nyo po, sandali, yung isang pulis. Tapos na yung kanyang duty, papauwi na siya. Maaaring nandun na siya sa kanyang personal scooter. Diba? At maaaring ang kanyang kasuotan ay hindi na siya naka-uniforme. Siya ay nakapangkagay ng suot natin, regular na clothes. At maaaring ang naisin na lamang niya ay umuwi at magpahinga. Pero nung siya po ay liliko na doon sa kanto, meron po siya nakita na nagra-rumble. Nag-aaway-aaway mga kabataan, dalawang grupo po sila. May mga hawak po sila mga patalim, mga tagdon, yung balisong, okay? At mga pamalo. At talagang nag-aaway na, nagbabatuhan na sila. Kaya bilang isang pulis, ang immediate reaction niya ay kapain yung kanyang belt. Kaya lang, nagkataon na yung kanyang service pistol na iwan niya sa presinto. Ang nakapa niya sa kanyang belt ay yung kanyang badge. Nagpapatunay na siya ay pulis at siya ay may otoridad. Ngayon, dahil nakita niya na wala po siyang baril, ang ginawa niya ay inikot talaga yung scooter niya, nag-aakma na siyang pauwi. Ang problema, akala niya wala nakakita sa kanya, meron pala nakakilala. At ang sabi sa kanya, mga pulis, hindi mo ba aawatin yun? Okay. So, ano ang gagawin ng pulis na ito? Mag-mitigate ba siya dun sa gulo? O iiwanan na lang niya? Kung i-assess niyo po yung kanyang sitwasyon, dahil nga siya ay napaalalahanan, meron siyang sinumpaang katungkulan na mag-maintain ng peace and order, he is now willing to mitigate. Okay, meron siyang kagustuhan. Pangalawa, dahil meron siyang badge, meron siyang symbol of authority, siya ay authorized na mag-mitigate na sa gulo, na awatin yung gulo. Kaya lang ang problema, dahil wala siyang baril, wala siyang panangga sa kanyang sarili, he does not have the power to mitigate. Kung siya ay makikialam doon, baka siya pa mauna mamatay. Okay? Without power, his willingness and authority are useless. Wala siyang silbi. Alam niyo po, nung dumating ang ating Panginoon dito sa lupa, hindi po siya dumaan sa dilema na yan. Bakit? Dahil po, Jesus is not only willing, He is also authorized, and He has the power to save.
Yung mga kwento po na ating dadaanan sa ating pag-uusapan this morning ay magpapakita po ng otoridad at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. At kung ano ang dapat na response ng mga tao po ito. Ito pong mga kwentong ito ay, kung titignan nyo, napaka-ordinaryo, subalit nandun po pinapakita niya yung kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoon. Ang una po natin titignan ay sa Luke 8 verse 22 hanggang verse 25. At ang tema po natin sa umagang ito ay willing, authorized, and able. We will be looking at the authority and power of Jesus over nature, over demons, over sickness, and even over death. Sandali po guys, ito para di kayo may struggle. Okay. Basahin po muna natin yung Luke chapter 8, verse 22. Isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabila ng lawa at umalis sila. Nang naglalayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya lumakas ang hangin at pinasok ng maraming tubig ang bangka nila, kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan ni Jesus ang mga tagasunod niya at ginising. Guro, guro, manulunod na tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at malalaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. Tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, nasaan ang pananampalataya niyo? Namangha sila at natakot at nag-usap-usap, sino kaya ito? Kahit ang mga hangin at mga alon ay inuutusan niya at sinusunod siya. Yan po yung unang kwento. At dyan po makikita po natin na si Jesus ay may power at may authority over nature. Sa kalikasan, meron pong kapangyarihan ang Panginoon. I-consider po natin yung background nitong talata pong ito. Makikita po natin dyan na si Jesus ay natutulog dun sa likod ng bangka. Maari po na dahil nga katatapos siya mag-ministeryo, magturo, at yung kanyang mga tagasunod lang naman ay mga marshals, siguro, ginagawa nila, siya yung main speaker, kaya pagod na pagod ang Panginoon. At kaya naman, ang ginawa po ng Panginoon ay natulog na lamang siya para at least makagain siya ng konting lakas siguro. Okay? Diba nakita yun, it is too human and too practical ang Panginoon. At grabe siguro yung lalim ng tulog ng Panginoon. Bakit? Kasi alam nyo, yung mga umuwi po sa island barangays, di ba? Kung maalon, ang pinakamagalaw ay yung nasa likod. Ganon din naman sa lahat ng sasakyan, di ba? Kaya sa sasakyan panlupa, kung ikaw ay napunta sa likod, doon ang matagtag. Pero kahit ganon po kalikod, kahit ganon po nababasa na po siya, ay tulog pa rin ang Panginoon. At sino yung mga kasama ng Panginoon sa bangka? Sila po ay mga mangingisda. Di ba? Nung tinawag ng Panginoon yung kanyang mga alagad, ang mga apostol, sila ay mga mangingisda. At hindi lang basta mangingisda, sila po ay seasoned fishermen. Alam niyo po kasi, nung panahon po nila, hindi pa naman pumupunta sa eskwelahan yung mga bata. Okay? Ang ginagawa po noon ay yung mga batang lalaki ay kapag medyo nagkakaedad na, ay sinasama na sila, ina-apprentice na sila ng kanilang mga tatay. Tinuturuan na sila ng kanilang trade. Kaya kung yung kanilang tatay ay isang mangingisda, hanggang sa pinaka-apu-apuhan, mangingisda yun. Okay, pag nag-enter na sila ng puberty, yung mga boys. Yung mga babae naman ay kapag nag-12 anyos na yan, sa kultura ng Hudyo naman, ay tinuturuan na siya na mag-domestic na gawain.
paano magtahi, paano magganito, magluto, and so lahat ng gawaing bahay. Kaya kung titignan nyo, kung ganun yung background, ito ay hindi lang mga fisherman, mga seasoned fisherman ito, dahil ang mga apostol ng Panginoon ay mga contemporaries niya, makaedad niya. Ilang taon ng Panginoon, siya nag-umpisa mag-ministeryo, 30. Kaya imagine nyo, halimbawa si Pedro, si Juan, si Santiago, nakasama niya doon sa bangka. Mga halos gano'n na yung edad. Kung nag-umpisa silang mangisda, nung sila ay 12 anyos, hindi dapat matatakot yan sa alon, di po ba? Kasi pwede nang lumutang yan at i-cross siguro yung lawa na yun. So, they were not only seasoned fishermen, but they were probably great swimmers. Okay? But, ang nangyari po, kung nung dumating yung malakas na alon at malakas na hangin, maging sila ay nagpanik, maging sila ay natakot. Ako po ay naniniwala na yung susunod kasi ng kwento ay tungkol sa pagpapalayas ng Panginoon sa demonyo, legions of demons. Ay ako'y naniniwala na may partisipasyon yung mga demonyong ito sa nangyari yan. Maalala niyo yung kwento kay Job? Sa Job chapter 1, na yung kanyang anak ay biglang namatay, eto, nagkaroon ng ipo-ipo, nagkaroon ng buhawi sa kanilang lugar upang mamatay yung mga pamilya ni Job. At previously, before that, ang makikita natin sa Biblia ay si Satanas ang may gawa ng lahat ng yun, ang may pakalat ng lahat ng yun. Kaya maaari, they were so afraid. Sila ay takot na takot dahil nga po, kakaiba yung dumako sa kanila. They were seasoned fishermen at malamang na first time nilang maranasan po ito. So, ano po ang ginawa nila? Samantalang silang lahat ay nagpapanik, ay si Jesus, Sleeping Beauty. Kaya tutulog ang Panginoon. Kaya kung babasahin nga sa Mark chapter 4, verse 38, pagpunta nila sa Panginoon, sabi nila, Guru, do you not care that we are perishing? Wala ka bang pakialam na tayo malulunod na? Tulog ka na tulog dyan. Malulunod na tayo. Okay? So, in other words, while they were asking Him to save them, they were at the same time doubting His willingness. Ano ginagawa, Panginoon? Tulog ka na tulog dyan eh. Malulunod ka na. They were doubting His willingness. And you know what, brethren? Sometimes that happens to Christians. Kapag binabagyo po tayo ng problema. Ano po nangyayari sa atin? Nagko-complain tayo sa Panginoon. Lord, do you not care? Bakit, Lord, wala kang ginagawa? Malulunod ako sa problema. Lord, magtatampo na ako sa iyo, napakahaba na, tagal-tagal ko nang hinihintay, hindi mo pa sinasagot. Para tayong salmista sa Psalm 13, verse 1 and 2, sabi niya, How long, O Lord, will you hide your face from me? Hanggang kailan, Panginoon, ay tatago mo yung mukha mo sa akin? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart every day? Hanggang kailan ako magtatanong na para akong nakipag-usap sa wala? Pag ako'y nananalangin, sabi, How long will my enemy exalt over me? Have you forgotten to be merciful? Will you abandon me forever? Ganito ba, Panginoon, iiwanan mo na ba talaga ako? Ganun po tayo. Kung dumarang tayo sa matitinding problema. At kagaya po ng mga apostol na ito, paano po sumagot ng Panginoon? Sabi po niya, kasi tatlong accounts po ito. Meron sa Lucas, meron sa Mateo. Sagot ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Asa ng inyong pananampalataya. Di ba ba? So different.
Grabe yung contrast kung titignan nyo. Lahat sila maaring nag-uwari na sila, tumatagaktak na yung pawis nila kahit malamig. Pero tumayo ang Panginoon, sabi niya, bakit kaya natatakot? Diba? I could just imagine the contrast of that event. Bakit kaya natatakot? Asan ang inyong pananampalataya? Diba? In other words, if I may imply the words of the Lord, maraming sinabi niya ay, the problem is not my willingness to save you, but the problem is you are unwilling to put your trust in my promises. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa kanila? Sabi ng Panginoon, let's go over the other side. Yun ang salita ng Panginoon sa kanila. Punta tayo sa kabila. Alam niyo, doon sa Panginoon, kung siya nagsalita, pag sinabi niya, hindi po pwedeng probability. Pag tayo nagsabi, punta tayo sa Baguio, parang hindi maganap yun. Pero pag ang Diyos nagsabi doon, magaganap. Pero ang problema nga dito, hindi nila pinaniwala. They did not bank on the promise of Jesus Christ. Instead, nung nandiyan na yung problema, natakot sila, hindi nila pinanghawakan yung pangako ng Panginoon. Sapagkat dahil ang Panginoon ang nangako, yung pangako niya will stand, di ba? Siya nangako eh. Hindi maaaring magsinungaling ang Panginoon. Pangalawa, kayang-kayang ipatupad ng Panginoon yung kanyang pangako. They do not bank on the promises of God. Hindi nila mapanghawakan yung salita ng Panginoon. At alam nyo, sometimes that happens to us. Diba? Na madalas tayo nagbabasa ng ating Biblia, may mga minimemorize pa nga tayo, promises ng Panginoon. May kilala nga po ako, lahat ng magagandang promise may red. May marka. Pero ang problema, hanggang malata lang, dumadaan lang sa ating kaisipan, hindi yun yung nagiging pinangahawakan natin sa Panginoon. Tignan nyo halimbawa yung Romans 8 verse 28. Ano sabi doon? All things work together for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Lahat ng bagay, hindi lang maraming bagay sa buhay natin, hindi lang yung mga importante, kundi lahat ng bagay na nangyayari sa atin, work together for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. Okay. Pero itong problema, memorize natin yan, pero pag tayo ay tinutakti ng problema, binugbog tayo ng problema, tinatanong natin, Panginoon, anong maganda rito? Okay. Meron ba maganda rito, Panginoon? Kakalugi-lugi na ako May maganda pa rito. Parang minamalas yata kami, Panginoon. But you know what? No matter how little our faith is, the promise of the Lord remains. Why? Dahil nga po, ang Diyos na nagpangako nun ay mapagkakatiwalaan. At yun ang hindi nila natutunan. Ang response po natin dapat ay to believe God's Word. That should be our response. Kung anong sinabi ng Panginoon, dapat ang paniniwalaan natin. Actually, itong mga lessons po na ito ay lessons on faith. Lesson po kung anong ibig sabihin ng manampalataya kay Jesus. At ang isang ibig sabihin po ng pananampalataya ay panghawakan, pagtiwalaan yung salita ng Panginoon. At yun po ang ginawa ng Panginoon. Jesus fulfilled His promise that they will go to the other side of the lake. At sa pamamagitan po ng promise na yan, although yung promise po na yan ay sure, dinisplay po ng Panginoon yung kanyang otoridad at yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakalma
ng bagyo. Grabe po siguro yung naganap na yun. Biruin mo, ang lalakas na alon, halos tumaob na yung kanilang bangka. Tumayo ang Panginoon, sabi niya, okay, tapos parang nasa swimming pool na ulit sila. Grabe. Kaya nga pagkatapos po niya, alam niyo po nangyari, bakit ginawa ng Panginoon? Hindi lang para pakalmahin yung bagyo, kundi upang pakalmahin yung kanilang mga puso. Upang turuan po sila na magtiwala sa Panginoon.